Purihin ang pangalan ng Panginoon, isang mabiyaya at mapagpalang umaga sa inyo pong lahat. At tayo po ngayon ay mag-aral ng salita ng Diyos. Hahanguin po natin ang ating ebanghelyo sa Lucas ang kabanatay 17, ang talatay 5 hanggang 10. Ganito po ang ating mababasa. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Tumugon ang Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito. Kapag nanggaling ang inyong alipin sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, inaanyayahan ba ninyo siya agad upang kumain? Hindi ba't ang sasabihin ninyo ay ipaghanda mo ako ng hapunan? Magbihis ka at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain. Pagkakain ko sa kakakumain, pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sa sinunod siya nito? Ganon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at tayo po ay tatalakay uli ng salita ng Diyos. Hahanguin po natin ito sa Ebanghelyo po ni San Lucas, kabanatang 17, talatang 5 hanggang 10. No? Ang request po dito ng mga alagad, ang sabi nila sa pagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Well, sino ba naman ang ayaw na maragdagan o madagdagan ng pananampalataya? Siguro naman ay lahat tayo naghahangad na yung ating pong pananampalataya ay madagdagan. Pero alam niyo po ba kung bakit dumating sa punto na hingiin ng mga alagad yung karagdagang pananampalataya? Sapagkat kung babalikan po natin yung context nito sa verse 1, mga kapatid, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan niyon. Mabuti pa sa kanya ang bitinan sa liig ng isang gilingang bato at itapon sa dagat. Kaya kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sinuman sa mga maliliit na ito. Kaya mag-ingat kayo sa may babala. Tapos tinuloy ng Panginoon, kung magkasala sa inyo ang kapatid, pagsabihan mo, at kung magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo at maghapon, sa maghapon at 7 ulit din lumapit sa iyo at sabihin, nagsisisi siya o nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. So nung marinig ito ng mga alagad, mga kapatid, saka pumasok yung verse 5. Ang sabi nila, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. So maganda po yung pasimula, mga kapatid, na makita natin na nakita ng mga alagad yung kanilang incapability, yung kakulangan na magawa yung kalooban ng Panginoon without having a great faith. Pero mapapansin po natin, yun yung isang magandang ugali din na itinuturo sa atin dito, mga kapatid, na lahat po tayo ay mayroong mga circumstances, may mga struggles, marami po tayong mga katanungan sa ating pong buhay, maging sa ating paglilingkod. Pero kapag tayo po ay may mga ganitong karanasan, ang magandang tanong po dito, kanino po ba tayo lumalapit? Kanino po ba tayo nagtatanong? So naalala ko po, nung ako po yung naghahanap ng magandang acronym ng salitang faith o yung pananampalataya. Yung faith po, meron akong dalawang nakitang napakagandang acronym. Yung isa po, sabi doon, yung FAITH, Forward All Issue to Heaven. O yung faith daw po, yung faith, Forward All Issue to Heaven. Tapos may nakita pa ako ng sabi, yung faith daw, yung acronym daw ng faith, yung for answer, I trust Him, no? For answer, I trust Him. Or pwede rin nating sabihin, for answer, I turn to Him. So kanino po ba tayo tumatakbo, nagtitiwala, bumabaling kapag meron po tayong mga katanungan sa buhay? So for answer, I trust Him, no? Yun ang magandang nakita kong acronym.
So sa madaling salita, yung disciple turned to Jesus. Yung mga alagad, sila po ay nag-turn to Jesus and ask, Lord, sabi nila, increase our faith. Dagdagan po ninyo yung aming pananampalataya. At napakaganda rin po ng sagot ng ating Panginoon. And Jesus answer, sabi niya doon, sumagot ang ating Panginoon, if you have faith like a mustard, kung kayo po ay merong kasing liit ng butil ng mustasa ng pananampalataya, sabi doon ay pwede mong sabihin sa puno ng sikamoro. Sa Ingles ang ginamit po, you can say to this mulberry tree to be planted in the sea, no? Pero sabi doon, and it will obey you. Susunod daw po ito, mga kapatid. So sa madaling salita, may dalawang ginamit ang Panginoon na elements, no, to explain yung gusto niyang iparating. And number one is the mustard seed. Alam niyo po, nung ako po ay nasa Middle East, yung mustard seed na identify ko po na sobrang liit pala talaga ng mustard seed na yan. Hindi po ito yung mustard o mustasa na alam natin dito sa Pilipinas, no? Iba pong kultura ang pinag-uusapan po dito. We are in the different culture. No, it is a Jewish culture, mga kapatid, na dapat makita natin yung kanilang mustasa doon ay hindi kagaya ng mustasa ng iniisip natin. So yung mustasa po doon ay napakaliit na buto, pero pag ito po ay tumubo at lumaki, ito po ay lumalaki na umaabot even 20 feet na isang puno, matatag na puno, at minsan ay pinamamahayan pangaraw po ng mga ibon. So sa madaling salita, yung mustard dito, merong gustong ituro sa atin. If you have faith like a mustard, no, a very small seed, a tiny seed that grow so big that even birds can rest, no, it will grow in a bigger tree. Talagang lumalaki po siya na parang masasabi nating isang matatag na puno. So note, faith is a process. It also grows and in a course of time. Ganun din po yung ating pananampalataya kasi, no? It grows in a course of time. Lumalago talaga yan sa paglipas ng mga panahon. Tayo po ay nahuhubog ng ating pong pananampalataya. Kaya nga, sabi ng Bible, look unto Jesus, the finisher and the perfecter of our faith. The best po yung ginawa ng mga alagad. Sa Panginoon nila, hinanap, hiningi yung paglago o paglaki ng kanilang pananampalataya. So therefore, like our faith, even how small, no, our faith, mga kapatid, we don't need to rush. Huwag tayong magmadali, sapagkat kahit maliit lang na pananampalataya po yan, ay meron po yang magagawa, mga kapatid. So don't rush. Huwag lang po tayong magmadali. Darating po sa punto that we will grow in our faith, mga kapatid. Kaya doon, yung another element na ginamit ng Panginoon, yung sikamoro, o English, ang ginamit is the mulberry tree. Nang tiningnan ko po yung mulberry, alam nyo po, ay it is a strong old tree pala, no? Matandang puno na pala ito, nakilala. Wherein, ang kagandahan po nito, mga kapatid, yung puno na ito ay tumatanda daw po ito ng 75 years. Ganun katanda, 75 taon. At sobrang napakamaugat na po. Hindi po biro na ito po ay bunutin, no? Dahil napakahaba daw po ng mga ugat nito. Dahil sa kanyang katandaan at napakatatag na puno. No, ang significant nito, nothing is too difficult for the Lord. Wala pong imposible sa Diyos. You can do amazing thing if you have faith in a great God. Kapag meron po tayo palang pananampalataya sa dakilang Diyos into a great God, mga kapatid, ay meron pong
magagawa tayong mga amazing na mga bagay because of the faith na meron po tayo. So, kailangan lang natin i-embodied yung faith na meron po tayo. So, naalala ko, nung araw, meron po kaming isang puno na binunot. No? Meron kaming isang puno na binunot. Ang hirap bunutin, no? Takang-taka kami kung bakit. So, inubos talaga namin putulin yung mga ugat para mabunot po namin yung puno dahil sa gabal sa tatayuan ng bahay. Pero nagulat po kami na yung puno na yon ay sobra palang nakayakap yung mga ugat sa bato, no? Parang ang ganda nung gustong sabihin that yung isang significant nun, Jesus is the rock of our salvation. Kapag nakayakap pala tayo sa bato, si Kristo ang batong hindi matitinag, no? Si Kristo ang batong hindi matitibag. So, mga minamahal, significant, nothing is too difficult for the Lord if you have faith in a great God. Naalala ko nga po yung tallest building in the world, no? Yung pinakamataas na mga building sa buong mundo. Yung mga building na yan, yung skyscraper na tinatawag, yung halos umaabot na po sa mga kaulapan, no? Meron pong the tallest building in the world na yung Burj Khalifa. Nakita po namin yan sa Dubai, no? Nung kami po ay nagpunta ng Dubai, nakita po namin yung building ng Burj Khalifa na ang it was made in 2010, no? Nung 2010, siya po ay may 163 floor. Ang taas, sobrang taas, 163 floor. At yung sumunod dyan, yung Shanghai Tower. Yung Shanghai Tower naman po ay merong 128 floor, no, nung 2015. And nung 2022, yung Merdeka na meron pong 118 floors. Ang tataas po niyan, no? Yung 163 floor ng Burj Khalifa, sabi nga po doon ay kung gaano daw po ito kataas, no? Kung gaano daw po ito tumataas, ganun din po yung lalim ng pundasyon, no? Dapat ganun din katibay yung lalim ng pundasyon. So the more you grow up, na tayo po ay itinataas ng Diyos, the more na tayo po ay bumababa. Kasi yun naman po talaga ang pinakamaganda, yung tayo po ay laging nagpapakumbaba sa Panginoon, no? So just focus not on our inability but on God's power through faith. Kasi dumarating po talaga sa punto dito yung mga alagad parang hindi nila lubusang maintindihan na parang hindi talaga kaya without great faith, mga kapatid. Imagine niyo yung una pang mga kwento dito ay hindi sila makapagpalayas ng demonyo, no? Tapos biglang sinabi pa ng Panginoon yung storya na pag nagkasala ang kapatid mo, kausapin mo siya, ituwid mo siya. Pag nagsisi, patawarin mo. At kung 7 beses sa isang araw, magsisi ay patawarin mo rin siya. So nakita ng mga alagad na it's not easy, no? Hindi madali na gawin yung mga bagay na yun. Kaya ang sabi nila sa Panginoon, Lord, increase our faith, no? Dagdagan po ninyo yung aming pananampalataya. So ang ganda naman ng sagot ng ating Panginoon, kung meron lang kayong pananampalatayang singlaki ng butil ng mustasa. We just need to focus not on our inability but on God's power through our faith, regardless of the size, no, or the quantity, but the quality of it. So how to increase our faith? Yan po ang take home natin. So paano pa ba natin mapapalago yung ating pananampalataya? Sabi ng Romans chapter 10 verse 17, sabi doon, faith cometh by hearing, and hearing the word of God. So we need to keep reading, no? Keep hearing the word of God, sapagkat ito po yung magbibigay sa atin, ito po yung malaking avenue natin para lalo tayong mag-grow sa ating pananampalataya. Keep on reading and listening to the word of God. Number 2, we need to put it into practice. Kailangan
pinapractice natin yung salita ng Diyos. Kasi faith is an action word in biblical sense, mga kapatid. Dapat pinapractice yan, no? Kailangan, sabi nga, faith without action is dead. Kailangan natin na yung pananampalataya natin, we put it into action, we put it into practice. Kung maaalala nyo po, mga kapatid, na ang salita ng Diyos o ang kalooban ng Diyos, kailangan po yan pinapractice. Kagaya po yan ng isang bata na nagsisimulang maglakad, no? Kailangan niyang practicein para masanay siya. Kahit anong sports, kahit anong laro na meron ka, kapag ka-practice mo yung isang bagay, madali, no? Nagiging it will make it easier dahil pinapractice mo. Kaya merong kasabihan, practice makes perfect, na perfect natin dahil sa pinagpa-practice natin. So another thing na dapat natin ditong maintindihan, meron po tayong 3 step how to increase our faith. Number 1, keep on reading and keep on listening to the Word of God. Number 2, put it into practice. We need to put the Word of God into practice. Sabi nga po ng Santiago chapter 1 verse 22 hanggang 25, sabi doon, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi ninyo isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So, huwag po tayong humantong dun sa pagkakataon na we deceive our own selves because we don't practice the Word of God. So, kailangan practicein po yan para maging convenient sa atin yung pagsunod. Kapag hindi kasi natin yan pinapractice, say for example, hindi mo practice yung mag-shoot ng bola, no? Pagka mag-shoot ka na dyan, medyo hindi lang medyo, madalas tayo po ay sumasablay. Madalas tayo ay sablay kapag hindi po natin practice. Ganun din kapag hindi mo practice yung magpatawad, hindi mo practice yung magbigay, hindi mo pinapractice yung pagtulong, hindi mo pinapractice yung pag-unawa, no? Hindi mo pinapractice kahit anong aspect po. Pagka hindi talaga natin yung pinapractice, ay malamang sa malamang tayo rin po yung mahihirapan. So again, 3 bagay po yan. Keep on reading and listening to the Word of God, put it into practice, and number 3, let us be humble. Tayo po ay pakumbaba lang sa Panginoon sapagkat wala naman talaga tayong may pagmamalaki. Tayo ay aliping walang kabuluhan. So just be humble, no? Tinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya po i-summarize natin, no? Summarize natin yung ating napag-usapan sa verse 5, mga kapatid. Nag-request yung mga alagad to increase the faith, dagdagan yung pananampalataya. At sumagot ang Panginoon in verse 6. Jesus replied regarding the power of little faith. Pinakita ng Panginoon yung halaga ng kahit maliit lang na pananampalataya, no? Ay marami po itong kayang gawin, mga kapatid. So marami itong pwedeng marating yung atin pong mga maliliit na pananampalataya. So in other words, Jesus requires not a great faith but a faith in a great God. So marami po tayong nakita sa Bible na merong mga great faith, no? Pero basically dito sa pinag-aaralan po natin, yung requirements naman ni Jesus, not a great faith but a faith in a great God, no? Kahit maliit lang yan, kapag yan ay lumago, kapag yan ay lumaki, magiging matatag po na puno yan at marami po ditong makikinabang. Malaki din ang pakinabang kapag ito ay lumago na, kapag ito ay nag-grow sa ating mga buhay. So, and yet, mga kapatid, eto na, Jesus is fully aware, mga kapatid, for the disciples' tendency, no? Kasi basically kahit tayong mga lingkod ng Diyos, kahit tayong mga anak ng Diyos, may mga tendency po tayo, no? He even recognized the danger of pride for having all these powers. Tinuturo ng Panginoon, mga kapatid, na maganda talaga na
fully matured yung ating pananampalataya, kasi there is a needs of humility. Merong pangangailangan ng pagpapakumbaba dito. Bigla kasing ipinasok ng Panginoon yung kwento ng verse 7 hanggang 10 na kung meron ka daw alipin na nagsasaka at nag-aalaga ng mga tupa, ay pag-uwi niya hindi mo naman siya pakakainin agad, kundi siya po ay pagsisilbihin mo. At pag natapos niya na yung paglilingkod niya, ay hindi mo naman siya pinasasalamatan. Sa madalang salita, wala pong utang na loob dito ang Panginoon sa atin kung gumagawa mo po tayo ng kanyang kalooban. Hindi niya utang yun sa atin, mga kapatid. So we need humility in this case, no? Kailangan natin ng pagpapakumbaba. Humility in the service of the one who gave such power. Pagpapakumbaba doon sa Diyos na nagbigay sa atin ng kapangyarihan. Also, it is also a warning. Warning din po ito. Ang kanilang accomplishment pwedeng maging source of their pride, mga kapatid, na hindi rin nais ng Diyos. So, it's to overcome the pride of their accomplishment. So, the purpose of this is to overcome the pride of their accomplishment. Kaya ang sabi doon, kapag natapos na natin ang ating pong mga tungkulin sa paglilingkod natin sa Panginoon, sabi doon, sabihin daw po natin, we are unprofitable servant. No? Tayo po ay mga aliping walang kabuluhan. Parang masakit lang pakinggan, pero it teaches us humility. Nagtuturo ito ng kapakumbabaan, no? Of course, kapag bubuksan lang naman talaga natin yung ating isipan, no, we are privileged to serve God. Privilege yan na binigay sa atin ng Panginoon para makapaglingkod. Madalas ko yung sinasabi, biyaya ang makapaglingkod sa Panginoon. No, di yan utang na loob ng Diyos sa atin. Sapagkat kung iisipin lang naman talaga natin, hindi naman kailangan ng Diyos ng tulong ng kahit na sino. No, hindi kailangan ng Diyos ng tulong, ang tao ang nangangailangan ng tulong ng Diyos. Kaya every time na tayo po ay maglilingkod sa Panginoon, every time na tayo gaganap ng kalooban ng Diyos, ang totoo naman, ginagantimpalaan naman ng Diyos lahat ng ating mga pagpapagal at mga sakripisyo. At wala dyan isa man ang masasayang, sapagkat marunong pong magbayad ang Diyos ng pagkakautang. Sabi nga po, hindi nga niya utang binabayaran niya, utang pa kaya. Ang Diyos wala naman pong utang sa atin. No? Wala po siyang utang sa atin. Pero alam niyo po ba, merong isang napakagandang hamon sa Biblia, ang nagpahiram daw po sa mahirap, ang tumulong daw po sa mahirap ay nagpautang sa Diyos. Na ang ibig sabihin lang naman, in a simple word, na hindi masasayang yung lahat ng ating mga ginawa para sa ating kapwa, because God will always see to it na lahat ng ating mga ipinunla ay aanihin po natin. So maraming salamat sa atin pong pagninilay. Nawa po naging pagpapala ito sa inyo. Sa pangalan po ng Panginoon, ako po'y nagpapasalamat. Ito po ang inyong kapatid, Kuya Bong.